He has said that He will bring me home, and day by day I know He will lead me until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory ever want to bring. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory ever want to bring. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Tayo po muna ay pasamadaing tamayo para po sa ating confession of faith. At po nga ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay na may tamang pagkaunawa po dito po sa doktrina ng Biblia. Basahin po natin na sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Makaupo na po ang bawat isa at akin pong introduce ang ating pong guest speaker sa oras po na ito. Ngayon po ay ngayon pala ay fifth Sunday. No? Pagka may fifth Sunday po tayo, meron po tayong guest speaker. No? Ating pong guest speaker po sa araw po na ito, siya po ay galing sa Taytay. No? Ano pa to? Nanggaling pa ng Taytay, medyo malayo-layo po. Nag-grab to siguro kaya mabilis. No? Hindi ko na patatagalin po natin pong magbabahagi po no ng salita po ng ating Panginoon Diyos sa oras po nito. Isa sa ating mga leader no, na ini-equip po natin na eventually no. Siya na po yung pumalit dito sa no. Kailangan mag-equip tayo ng mga leaders kasi hindi po tayo forever na andito. Kailangan nating mag-multiply. No? Kailangan nating ma-replicate. No? Hindi natin alam. Si Lord ang nakakaalam po niya. No? Kaya no, ngayon pa lang ay pinapakilala ko na po sa atin no, ang ating pong bagong tagapagsalita sa oras na ito. Walang ibang isa po sa ating mga butihing leader. No? Walang iba kundi si Brother Rafi Bardocchilio. Amen. Magandang araw po sa lahat. Happy Lord's Day po sa lahat. At ako po'y kinabahan dun sa introduction. At ako po'y nagagalak na ako po ay makapagbahagi muli at ito po'y isang pribilehiyo at hindi ko po karapatan na gawin sa harapan ng bawat kapatiran. Ito po ay pribilehiyo sa aming mga
nangangaral para sa inyo pong lahat. At magpapatuloy lang po tayo ng ating pag-aaral, kung saan ko iniwan yung ating pag-aaral nung nakaraang taon sa unang Korinto 12. Ang unang po natin na pag-aralan doon ay yung mga kaloob ng banal na spirito sa iglesia o the gifts of the Spirit to the church. Doon po natin nalaman ni iba-ibang gifts, sino ang meron nito, sino ang nagkakaloob nito, at para saan ito ginagamit. Ngayon po, itutuloy natin itong ating pag-aaral sa mga kaloob. At ngayon po, tayo po muna tumayo at tayo po ay babasa ng mga talata. At kung meron po kayo mga Biblia, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 27. Medyo marami ho ito, pero ito po ay kailangan nating basahin para po makuha natin ang konteksto ng ating babasahin. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 13 at sa verse 27 ay tayo pong lahat ay sabay-sabay. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 12, "For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. 14, "For the body does not consist of one member but of many. If the foot should say, because I have not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. Verse 16, "And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? Verse 18, as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the hand cannot say to the feet, I don't need you. Verse 22, on the contrary, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat them with special honor. And the parts that are presentable are treated with special modesty. Verse 24, with our more presentable parts do not require, but God has so composed the body, giving greater honor to the part that lack it. So that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. Verse 26, if one member suffer, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Together, now you are the body of Christ and individually members of it. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong banal na salita na tunay na hindi nagkakamali at walang mali kailanman. Dalangin namin, O Diyos, na ang Santong Espiritu'y sumama sa amin at pangunahan kami at bigyan kami ng illumination sa aming pag-aaral. Alisin mo, Lord, ang mga salitang hindi para sa iyo at ideklara mo at ipahayag mo ang mga salitang para sa iyong kaluwalhatian. Sa iyo po ang lahat ng aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Ngayong taon po, nung May 11, ano pong nangyari nung May 11 sa ating pamahalaan o sa ating kongreso, sa ating Senado? Nagkaroon po ng pagpapalit ng liderato sa ating Senate majority. Dumating ang isang senador na halos kalahating taon na nating hindi nakikitang pumasok upang bumoto. At hanggang ngayon, at hanggang nakaraang Martes, Mayo 26, tayong lahat kada linggo ay nakakarinig at nakakakita at nakakapanood ng parang tila ba Senate Flix
na kada linggo na lang ay merong istorya at may pinag-uusapang kontrobersya sa ating Senado. Ano ang mapapansin natin sa ating Senado? Sila ay nagkakawatak-watak, sila ay maraming agenda at hindi nagkakaisa sa kanilang mga hangarin. Ngunit, sa mga nakaraang pangyayaring putukan, pagtakas, ano ang sinasabi ng mayorya? Hindi ko po sinasabing ako'y minority. Ang sinasabi po ng 11 ay ibalik natin ang dangal ng ating Senado. Ibalik natin ang dangal ng institusyong ito. Ano pong sinasabi sa atin bilang iglesia? Kung ang pamahalaan ay kailangan magkaisa upang sila ay kumilos ng maayos, tayo din bilang iglesia ay dapat magkaisa sa isang katawan ni Jesus. At alam natin tayong lahat ay kabahagi ng iisang katawan. Kaya nga ang ating title ay One Body with Many Members. Kung babasahin niyo po yan sa Biblia, may heading po yan at One Body with Many Members. Ayan po ang title ng ating sermon ngayon. One Body with Many Members. Alam nating tayong lahat na nakipag-isa kay Kristo, tayong mga nagsisi at nanampalataya kay Jesus, ay na kay Kristo na at tayo ay dapat kabahagi ng katawan ni Jesus. Sa paanong paraan tayo nagiging kabahagi ng katawan ni Jesus? Kanina po ating ni-recite yung ating confession of faith. Sinasabi po ng ating confession, we believe in one universal church o yung tinatawag pong invisible church o yung tinatawag nating Catholic Church. Hindi po Roman Catholic. Pag sinabi natin Catholic Universal Church, ang ating pong iglesia kasama ng matatapat na iglesia ay kabahagi lang tayo ng iisang katawan. Tayo po ay iglesia sa lokal ng Bamboo Heights at marami pang iglesia sa parte ng Dasma, ng Maynila, ng Quezon City, ng Mindanao, ng Visayas, pero lahat tayo ay parte ng iisang katawan. At ang iglesia po ito ay kumikilala na ang GCF o ang Gospel Christian Fellowship ay parte ng iisang katawan ni Jesus. Ngayon, ang gusto po nating makita na tayo po ay bahagi ng katawan. Tayo po'y bahagi ng iisang katawan na maraming parte. Okay. Nakakita na po ba kayo ng bagay na panay kamay? Yung taon tinubuan ng kamay. O nakita na po ba kayo ng tao o katawan na tinubuan ng panay mata? Wala. Napapansin niyo po, ang katawan po natin ay napaka-unique. Ito man ay babae o ito man ay lalaki. Makikita po natin na ang ating katawan ay merong mga individual parts. At ngayon po sa ating pag-aaral, mamaya makikita natin bakit pala tayo merong tinatagong parte dyan. At doon natin ma-realize bakit yung nakatago na yan na hindi natin minsan pinapansin ay napaka-importante pa pala sa harapan ng Diyos. Para po sa ating punto, the body of Christ. Ang una po nating punto ay the body of Christ. Yan po ay mababasa natin sa verse 12 to 14. Sabi diyan, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ, for in one Spirit, we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slave or free, and we're all made to drink of one Spirit. Ang ating pong pag-aaralan ay one body, many members. At dito po makikita natin dyan, may apat tayong pag-uusapan. Yung una, yung sa verse 12 to 14, yung ating identity o yung the body of Christ. Ano identity niya? Sa pangalawa natin pag-uusapan, the parts of the body, ano yung design ng kada parts ng body? Sa pangatlo, yung the importance of each body, yung value ng kada part ng body na yan, sa verse 19 to 24.
At yung pang-apat, the purpose of each part o yung the function ng ating mga kada body na ito. At tuloy po tayo. Many members, singular identity. Marami pong members. Tayo po ay hindi ganun kadaming bilang compare sa ibang iglesia. At natatandaan ko nga po, may isa kong iglesyang alam sa Ortigas na kahit ang dami nila, they are more than 800 or 1,000, pero they call themselves not a mega church. Nasabi po nila, hindi, we are not mega church. We are a local church. Na kahit sobrang dami na nila, kasi kinukonsider nila yung many members, singular identity. Na merong maraming members, pero iisang Panginoon, at sila ay nasa reality, the declaration at the kanilang status. At dyan po tayo magtutuloy sa unating punto, the body of Christ. The body of Christ, una po, the body of Christ is one. The body of Christ is one. Ilan po ang katawan ni Kristo? Iisa. Okay, natatandaan niyo po ba, every first Sunday ay nagkakaroon tayo ng Lord's Table. Anong dinedeclare na at anong sinasabi natin? We believe that this body ay nakikiisa tayo sa lahat na iglesia na siya ay namatay para sa ating kasalanan at siya ay muling babalik para sa kanyang iglesia. The body of Christ is one. Second po, the members' status as one in Christ. Ano pang status natin? For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slave or free, and were all made to drink of one spirit. The member status as one in Christ. Anong status natin ho kay Kristo? Tayo man nakipag-isa kay Kristo? Tayo ay kaisa ni Jesus. Kaya nga kung tayo po ay na kay Kristo at tunay tayong sumasampalataya kay Kristo, tayo po ay nagpapabautismo, tayo ay nabibilang sa iglesia, at kinikilala na tayo ay mga member na iglesia. Kaya po, kung tayo po ay totoong Kristiyano at tunay na naligtas at tunay na na-convert, tayo po ay kikilala na kailangan nating maging kasanib ng isang iglesia. Kasanib na isang iglesia lamang? Hindi. Kasanib ng isang matapat na iglesia. Hindi ho tayo nagpapasanib sa iglesia just for dahil masaya, dahil malamig, dahil komportable, kagaya nga ng mensahe last week. Nandito ba kayo dahil malamig, maganda ang sound system? Nandito ba tayo dahil napilitan tayo? Hindi. We are here because our status is one in Christ. Tayo ay kaisa ni Jesus sa kanyang katawan. At sa pangatlo, the public declaration as one body. Tayo po'y dineklara na isang katawan, sa isang katawan nang tayo po ay nabautismuhan. Ano po ang public declaration ng ating pananampalataya? Sa iba po sa atin, may mga bagong baptisado, may mga matagal ng baptisado. Para po maintindihan natin ang the public declaration as one body, na tayo po bilang iglesia, na tuwing may bagong kapatid na naliligtas, sila po ay nagpapabautismo. At ang pagbautismo po ay public declaration. Kaya nga po, di ba, pag meron tayong water baptism, as much as possible, nandun tayo, nagwi-witness tayo, nagre-rejoice tayo. Because God convert a soul, a sinner soul, and save that soul. The public declaration as one body. Kaya nga nandyan sa punto na pangalawa at pangatlo, kung ikaw ay wala kay Kristo at alam mong hindi ka kabahagi ng katawan ni Kristo, ikaw ay labas sa katawan ni Kristo at ikaw ay paniguradong mapapahamak. Pero may pag-asa sa iyo, kapatid, na kung ikaw ay kikilala sa iyong kasalanan, lalapit kay Kristo at magsisisi sa iyong kasalanan, ang Santong Espiritu at ang soberanong Diyos ang may kayang magligtas sa iyo. At yan ang mensahe ko sa bawat isa sa atin, na ang katawan ni Kristo ay isa. Okay. Pang-apat na punto. Many members but one body.
Ang iglesia po natin, hindi tayo ganun kalaki. Pero hindi po sa numbers nakikita ang iglesia. Ang katawan po ni Jesus ito po ay community of believers. Ito po ay komunidad o ito po ay samahan ng mga nagkakaisang mananampalataya ni Jesus na many members but one body. At tayo po bilang isang lokal na iglesia, kinikilala natin na ang bawat kapatiran sa iglesyang ito ay ating kapatid. Hindi ho natin kaaway. Hello po. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay kapatid ko. Hindi ko kaaway. Yan. Kasi minsan, hindi po maiiwasan na tayo po ay magkakatampuhan, magkakainisan, mawawala ng pasensya sa bawat isa. Pero saan po tayo babalik? Na tayo ay parte ng isang katawan ni Kristo at tayo magkakapatid sa Panginoon. Kaya po, wag magpatawaran tayo, magtiisan tayo sa Panginoon. Parang pamilya mo, di ba? Sa pamilya, hindi mo naman minsan gusto yung tatay mo eh. Hindi mo gusto yung magulang mo, yung kapatid mo. Pero ba't ka nag-i-stay sa bahay? Ba't ka laging umuuwi? Kasi pamilya. Kasi alam mo na sila ang ibinigay sa atin. Kaya sa atin po, hindi natin pwedeng sabihin na, doon na lang ako sa isa iglesia kasi mukhang mas mababait doon. Hindi po, wala hong ganon. Wala hong perfectong iglesia. Kahit saan ho kayo pumunta, may makikita ho kayong kapintasan. Ang tanong lang po, yung iglesia bang lilipatan nyo ay perfecto? Hindi po, wala pong perpekto. Kaya po, makita natin dyan, bilang katawan ni Kristo, tayo bilang iglesia, na ang katawan ni Kristo ay kabahagi tayo po yung magmahalan, magtiisan sa bawat isa. Dahil lahat tayo ay kabahagi ng iglesia. Kaya nga po ito ang tanong. Kung ako ay tunay, sinasabi kong ako ay Kristiyano at ayaw kong maging member, ayaw kong magpasakop sa iglesia, iyon po ay malaking katanungan sa atin. Dahil ang pakikibahagi po sa buhay ng iglesia ay hindi mandatory. Ito po ay voluntary, pero ang laki po ng pananagutan natin sa bawat isa. Na pag tayo naging kabahagi ng iglesia, handa tayong makorek, handa tayong madisiplina, handa tayong pakialaman sa hindi negatibong paraan, kundi pakialaman na kung may ginagawa tayong kasalanan, ay sasawayin po tayo. Pero may kagandahan po yan. Mamaya pagdaan natin, makikita natin ang buhay ng iglesia hindi laging masaya, di ba? Merong mga tampuhan dyan, merong hindi maganda experiences. Pero makita po natin sa katawan ni Kristo bilang magkakapatid, tayo po'y magmahalan, magtiisan. Kaya ngayon po, may narinig po akong isang preacher, every year, pag Christmas message niya po, ay sinasabi niya, ngayon pa lang, hihingi na ako ng tawad sa mga magagawa kong kasalanan sa inyo next year. Kasi hindi lahat ng request, hindi lahat ng birthday party, hindi lahat ng kasal, hindi lahat ng debut ay mapupuntahan ko at pwedeng magtampo. Pero totoo yun, yun ang realidad ng iglesia. Hindi lahat ng ating gusto ay mapagbibigyan. Pero ito tatandaan natin, that the body of Christ is one, the member status of Christ is in Christ. At tayong lahat ay diniklarang na kay Kristo nang tayo nagpabautismo, at tayo ay membro ng iisang katawan ni Hesus Kristo. Amen po ba? Okay, sabihin po natin sa katabi natin, ikaw ay kapatid ko sa Panginoon. Okay, kasi mamaya sabihin nyo, ikaw ay kaaway ko. Huwag nyo pong sasabihin. Okay, punta po tayo sa next nating point. Ito po punta tayo dun sa design. Ang buhay po o ang katawan ni Kristo ay dinesign niya. Hindi po ito defaulted. Pag sabi po nating defaulted, ano po yung ibig sabihin ng defaulted? Parang lang. Ayan na yan. Hindi po. Ang iglesia po o ang katawan ni Kristo ay uniquely niyang dinesign. Kaya nga po, sa later part niyan at sa ibang mga talata, mayroong mga binabanggit na apostol, tagapagturo, guro. Doon binabanggit yung mga special gifts. Kasi nga, merong arrangement, merong nilagay ang Diyos na bagay. Pero may makita po tayong the policy of comparison. Sabi po natin sa 15 to 17,
If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, and that would not make any less as part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of the hearing? If the whole body were an ear, where would the sense of smell? Makikita po natin na the absence of similarity does not equal the absence of belongingness. Hindi po yan, pag walang similarity, ay hindi ka na belong. Basta po, hindi ako kasing yaman nila, kaya hindi ako belong. Hindi ako kasing ganda nila, kaya hindi ako belong. Sa iglesia po, walang ganon. Sa iglesia, hindi ibig sabihin na wala tayong similarity ay hindi na tayo belong. Kung ang Diyos po nilagay tayo sa iglesia, regardless of our status, ang iglesia dapat tignan niya ang lahat ng pantay-pantay. Uniformity would destroy the body's ability to function. Pag sinabi natin uniformity, alam mo yung uniformity? Pag lahat mayayaman lang. Uniform. Pag lahat magagaling lang. Sa iglesia po, ito po ang maganda dyan. The divine arrangement. God arranged the members in the body exactly as He chose. Placement is a matter of precise divine design, not accident or default. Kaya sabihin mo, sa katabi mo ulit, hindi aksidenteng dito ka napunta. Hindi aksidente na dito ka nag-church. Hindi aksidente na dito ka member. Walang aksidente sa Diyos. Tayo po ay naniniwala sa divine providence. Nang lahat ng bagay ay may kilos ang Diyos. Kaya kung ang tabi mo hindi mo gusto, hindi aksidente yon. Talagang siya ang katabi mo. At diyan ka dapat. Okay, tuloy po natin. Second nating punto ay the parts of one body. The parts of one body sa verse 15 to 18. Mababasa po natin sa verse 15 to 17, the uniqueness of each part of the body. The uniqueness of each part of the body. Basahin natin ulit. Sabi diyan, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body. Pag sinabi daw po ng paa na hindi ako kamay, hindi ako belong sa body. That would not make any less part of the body. And if the ear should say, kung ang tenga, sinabi niya, I am not an eye, hindi ako mata, I do not belong to the body. That would not make it any less a part of the body. And 17, if the whole body were an eye, where would the sense be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? Nakikita niyo po, nagsalita yung mata. Paano nagsalita yung mata, no? Paano nagsalita yung paa? Nagsalita yung paa. Because I am not an hand. Dahil hindi ako kamay, hindi ako belong. Isa naman, dahil hindi ako paa, dahil hindi ako mata, hindi ako belong. Isa naman, dahil hindi ako tenga, hindi ako belong. Pero makikita niyo po, yung kayang gawin ng mata, kayang gawin ng paa, kayang gawin ng tenga at pangamoy natin, hindi kayang gawin ng lahat. Kaya po bang makaamoy ng paa? Kaya bang makakita ng tenga? Hindi. Kaya po, sa part ng katawan ni Jesus ay may every unique na part. Ang tanong po, alam niyo na po ba yung inyong part? Okay, alam niyo na po ba yung part niyo sa church? Yan po ang magandang tanong natin. Kung merong unique na part, ang kada bahagi ng katawan, anong parte ko bilang membro ng iglesia? Ang iba sa atin, alam na natin. Diba? Pero iba sa atin, saan ba ako part? Saan ba ako kabahagi? At sa verse 18 po, but as it is, God arranged the members of the body, each one of them, as He chose. Okay, ito na po. Sabi natin sa previous nating pag-aaral, ang nagbibigay ng kaloob ay ang banal na spirito at ang Diyos.
at ang triune God ang nagbibigay. Ngayon, dito rin po, sa kada gifts o sa kada kaloob na meron ho tayo, ang nagbibigay ho nun ay Diyos. For example, kung meron po sa ating tagapagturo, ang nagbigay po ng kakayanan sa kanya magturo ay ang Diyos. Minsan, kahit ayaw namin magturo, dahil ayun ang ibinigay, gagawin po namin. Kasi doon kami dinesign. Kung ikaw naman ay dinesign para sa pagkanta, pag-awit, pagtugtog, gamitin mo yung gifts. Okay, paano po nagkakaroon ng problema? Kung alam natin ang design sa atin pero hindi tayo umaayon dun sa design. For example, dapat ikaw ay magturo pero pinipilit mong magkanta, tumugtog, magkakaproblema po talaga. Kaya ang makita po natin dyan na ang bawat kaloob ay naayon sa design para sa katawan. Dito po makikita natin na lahat po tayo ay may parte. Meron po tayong parte dyan. Hindi po parte sa kaligtasan, parte sa buhay na iglesia. Parte na dapat nating makita. At dito po natin makikita sa 15 to 18 na wala pong maliit at walang malaking parte o bahagi ng katawan. Ngayon po, para ngayon, hindi, ako lang po ang nakikita nyo ngayon. Pero, sino po yung nasa likod? Sino yung naglinis kagabi? Sino yung nag-ready ng tubig ng natin? Sino nagme-maintain ng building natin? Hindi nyo sila kilala, hindi nyo sila nakikita. Pero ang laki po ng bahagi nila. Kasi kung wala nagme-maintain ng ventilador, di mainit, maalikabok. Kung wala naglinis kagabi, ang alikabok natin, ang baho, di ba? Pero kagaya po nun, mga taong ganun po ay kailangan natin. Kaya wag po nating isipin na tayo po'y walang bahagi sa katawan ni Kristo. Pangatlo po na ating pupuntuhin. Ito na po, the inversion of value. Punta naman po tayo sa importance or the value of each part. Sa words economy po, the value what is seen, prominent, and public. Dapat visible. Sa labas po, sa mundo, dapat sino yung mga nakikita, sino yung mga prominent, sila yung sila yung mga magagaling. Dapat visible. Pero sa economy ng Diyos, declares the unseen, unpresentable parts are completely indispensable. Sino yung mga hindi nakikita, hindi nasa unahan, hindi napapansin, sila ba pala yung dapat na hindi mawala? Sa mundo, honor is earned purely by visible function and status. Para po tayo makilala, dapat visible na visible. Kaya ang daming vlogger ngayon, di ba? Ang daming dapat magpasikat ako, makilala ko, magkaroon ako ng honor. Pero sa economy po ng Diyos, deliberately gives greater honor to the less honorable parts. Doon sa mga taong akala nila maliit sila sa harapan ng Diyos o maliit yung kanilang ginagawa, ayun pa po pala ang binibigyan ng mas mataas na honor ng Diyos. At dependency. Independence is strength, I have no need of you. Sa mundo, para sabihin mong magaling ka, dapat kaya mo lahat. Ikaw na si Superman. Pero sa mundo, sa God's economy, mutual need is the foundation design. No part of the body is dispensable. Walang part na mahalaga, walang part na hindi mahalaga. Lahat ay mahalaga. At basahin ho natin yung verse 19 to 24 ngayon. Sabi diyan, if all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. Ito naman si Pablo. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unpresentable parts are treated with greater modesty, for which our more presentable parts do not require, but God has to compose the body, giving greater honor to the parts that lack it.
The need of each part of the body. The need for each part of the body. Kagaya po sinasabi ko kanina, hindi natin pwedeng sabihin, hindi kita kailangan dahil mahirap ka o hindi kita nakikitaan ng potential. Actually, kailangan mo siya. The more mo siyang kailangan. Lahat po tayo ay kailangan ng bawat isa. At ang kailangan po natin dyan ay makita ano bang part tayo ng katawan. Example po dyan ay yung ating mga elderly. Ano pong reaksyon natin pag nakikita natin ng mga elderly? Tayo po ba ay nagre-rejoice dahil on their age ay nakikita pa rin natin sila? On the children ng mga Sunday school, na pwede namang wala sila sa church, pwede namang nandun sila sa mall, nandun sila sa bahay, pero they chose to come to the church. Nakikita po natin na kahit sino po, anong edad, anong kulay, anong race, ay kailangan natin ang bawat isa. Pangalawa, no part of the body is indispensable. Dito po, may dalawa, di ba? Merong inferiority complex. Pag inferiority, ano yung tingin natin? Hindi ako kailangan, wala akong alam, wala akong kakayanan. Meron namang superiority complex. Pag wala ako dyan, yari na. Pag wala ako dyan, hindi matutuloy. Nagkakamali ho tayo. Wala pong part ng body ng katawan ng Diyos ang indispensable. Sabihin, walang katawan ng hindi mahalaga. Lahat po tayo mahalaga. Kaya nga po, huwag tayong magmalaki kung tayo man, kami. Actually po, ito yung rebuke sa akin eh. Rebuke sa akin, kaya sabi ko, kasama ako dito. At ako talaga yung tinatamaan habang inaaral ko to. The part of the body is indispensable. Hindi ko po pwedeng sabihin na pag wala ako sa church, walang magtuturo, walang magbe-beatbox, walang gagawa. Hindi po. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Bakit? Dahil ang Diyos ay soberano, gagamit siya ng kahit sinong taong pwede niyang gamitin. Tandaan niyo po yun Sunday school teacher tayo. Pag wala ako Sunday, walang magtuturo. No. Gagamit pa rin ng Diyos na ibang tao para magturo. Kay pastor. Pag wala ako na Sunday, walang magpipreach. Gagamit pa rin ng Diyos ng tao. Kaya wala tayong pwedeng dahilan na pag wala ako dyan, hindi matutuloy. At madalas sa malaking simbahan na pinanggalingan natin, naririnig natin yan. Pag wala ako dyan, tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. Nakita natin, na-witness natin, na kahit wala na sila, diba? Kahit wala na yung support, kahit wala na yung malaking mga property o malaking iglesia na meron tayo dati, nakita natin ang biyaya ng Diyos na hindi doon lilimitahan ng iglesia ng Diyos. Kaya nga, hindi natin pwede ipagmalaki sa Diyos na ako ang malaking mag-tithes. Maling-mali po yun. Dahil kahit hindi ka mag-tithes, gagamit pa rin ng Diyos para masustain yung pangailangan ng iglesia. Huwag niyo pong isipin na kayo yung malaking mag-tithes. At huwag po nating isipin na tayo yung buhay ng iglesia. Hindi ho. Na makita po natin na lahat po tayo ay mahalaga. At wala po dapat ditong pa-VIP. Walang pa-importante. Lahat po tayo magkaroon ng tamang pagtingin sa bawat isa. Pangatlo, God's give greater honor to less honorable parts. Dito na po tayo dadako. Nakikita niyo po ba yung inyong katawan? Ba't po tayo nagdadamit? Ba't po tayo nagdadamit? Para takpan ang hindi makakanais-nais na makita. Kagaya po ng bilbil, stretch marks, yung ating mga tinatagong peklat, at yung ating mga private parts. Ano po kasing lagi nating concept ng katawan? Yung mata, superior siya sa kilay. Yung kamay, yung paa, yun lang yung laging ginagamit. Pero pamakikita po natin dyan, sa verse 23 to 24, sabi, "And those parts of the body that we think less honorable, we bestow a greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty." Kaya nga po yung private parts natin, tinatago natin yan, di ba? Tapos tinitreasure natin na hindi natin yan ipapakita, ibibigay o papahawak kung kani-kanino. Bakit? Because that's
is precious sa atin. 24, with our more presentable parts do not require. Actually, mga visible parts pala, hindi naman nire-require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lack it. Okay, napapansin niyo na po. Kaya po binabanggit ko, ba't tayo nagdadamit? Ba't natin tinatakpan yung mga dapat hindi makita? Kasi we think na hindi sila honorable. Hindi sila kaaya-aya. Pero kung titignan po natin yung scripture, yung mga bagay pala na yon, anang may honor sa Diyos. Ngayon, ang tanong, bilang mga part ng iglesia ng Diyos, tayo ba yung mga gusto lagi upfront? Gusto natin tayo yung napapansin? Pag gumawa tayo, dapat nakikita ng kabilang kamay, naririnig ng kabilang tenga, umaabot sa kabilang barangay, lahat ng ginawa natin. Pag ganun pala ang mindset natin, we are less honorable. Pero kung tayo yung mga member o tayo yung mga kabahagi ng iglesia na gusto natin, tutulong tayo ng walang nakakaalam. Lilinis tayo ng walang nakakakita. Bibisita tayo ng hindi nakaalam ng kahit sino sa mundo. Do you try na mag-visit na sa may sakit na walang nakakaalam? Dito pa natin may kita na yung mga gifts na yon o yung mga acts of service na yon ay mas honorable pa sa Diyos. Yung mga bagay na hindi nakikita. Kaya po, it's a rebuke sa amin, na dapat pala pag tayo kumilos, gumawa ng ating kaloob sa iglesia, hanggang maaari ito ay gawin natin nang hindi nalalaman ng marami. At sa kabilang banda, kung tinitignan mo na iyong paglilinis ng iglesia, na iyong pagsusulat ng usher dun sa labas, pagbibilang mo ng tithes and offering, pagtuturo mo sa bata, pagtulong mo sa mga elderly na pumasok sa iglesia at lumabas, ay walang katuruturan. Ang ganda po ng promise. God gives greater honor to less honorable parts. Mas ino-honor ng Diyos yung mga bagay na tingin natin na hindi malaking bagay. Kaya ito po yung magandang maging encouragement sa atin. Na walang malaking bagay o maliit na bagay kung ito'y ginagawa natin sa Diyos. If ito'y gagawin ko sa Diyos, ito'y mag-honor sa Kanya, gagawin ko ito. Kaya nga, maganda po ito na ang importansya ng kada part ng katawan ay kailangan ng bawat isa sa atin. At nawa, wag po tayong paimportante at wag tayong masyadong mayabang sa ating paglilingkod sa Diyos. Dadako po tayo sa pang-apat na punto. The symbolic of ecosystem, the purpose of God's to each part. Sa verse 25 to 27, sabi po diyan, that there may be no division in the body, but the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now you have the body of Christ and individually members of it. Makita po natin diyan, eradicate division. Ito po yung purpose niya. Eradicate division. Magkaroon tayo ng mutual care sa bawat isa and stand and shared experience. Pang-apat po, that there may be divisions in the body. Ito na po yung purpose. Bakit naglagay ang Diyos ng iba't ibang kaloob sa iglesia? Ito po ang purpose niya. That there may be no division in the body. Verse 25, that there may no division in the body. Okay. That there may no division. Kung alam nating lahat tayo ay may kabahagi at alam natin ang ating lugar sa iglesia, hindi ho tayo magkakabahabahagi. Bagkus, tayo po ay magkakaisa na alam natin ang dapat nating kalagyan. Tama po? That there may be no division. Yan pala yung purpose kung bakit tinuturo ni Pablo ito sa Korinto.
Dahil alam natin, ang problema sa Korinto, nagdi-divide sila kasi iba-iba yung gifts. May tumitingin na dahil ako yung nag-i-speak in tongues, mas superior ako dun sa hindi nagtatangs. Pero pinapakita po dito, hindi doon ang batayan ng ating paglilingkod at ang ating kalagayan sa Panginoon. Ang purpose pala nito ay para walang division. Kaya kung magkakaroon, at wag naman sana sa inaharap, na kung tayo alam na natin yung ating parte at ito'y magkakreate ng division, hindi ito sa Diyos. Alam natin na kung ito yung gagawin natin ay magkakaroon ng para sa pagkakaisa at kapurihan ng Diyos, alam natin ito ay tama. Pero kung ito'y gagawin natin upang maghati ang iglesia, upang magkagulo, upang magkawatak-watak, ang ating ginagawa ay hindi sa Diyos. Tama po ba? Kung ating gifts ay pinipilit natin, ako dapat maging pastor, teka muna, baka hindi mo talaga gift yun. At gusto mong agawan ng trono yung pastor. At dapat wala ngang trono sa iglesia. Pangalawa, the members may have the same mutual care for one another. Ito po nararanasan natin sa iglesia natin, di ba? That we care for each other. Pag may sakit, we visit. Pag may kailangan, nararamdaman natin, binibisita natin. Kung maaari, bigyan natin ng tulong. The member may have the same mutual care for one another. Yung iba sa atin, pare-pareho ng pinagdadaanan. Ano po yun? Wala tayong pera. Lahat tayo namumblema sa Meralco. Lahat po tayo namumblema sa maraming bagay na pare-pareho tayo. At totoo yun sa iglesia. Lahat po tayo ay may pare-parehong mutual care. Kaya nga, di ba? O sige, ano muna? Bakas muna ako sa'yo. Ako muna sasagot. O next time, ikaw naman. Di ba nakikita niyo po yun? Na ang iglesia, nabubuhay siya sa ganon. Na tayo magkaroon ng mutual care. Hindi yung walang pakialamanan. Kaya mo yan. Mayaman naman yan. Maganda naman trabaho niyan. Hayaan mo yan kasi hindi ko yan close, hindi ko yan binabate. Hayaan mo na yan. Hindi ho ganon ang buhay iglesia. Kung tunay po tayong kabahagi ng iglesia, dapat po tayo po ay kabahagi ng katawan. Kaya nga sabi nga, kung ano ang sakit ng kalingkingan, siyang sakit ng buong katawan. Ito po iba yung nararamdaman niya sa iglesia. Umatin ho kayo ng prayer meeting. Pag hindi ho kayo minsan tamaan at hindi kayo masaktan. We gather, minsan gusto natin mag-gather dahil masaya lang. Pero paano dun sa mga time na may namatayan, may nasa ospital? Do we care really for them? Nasasaktan ba tayo para sa kanila? Do we feel loss and grief to them? O wala lang, ano lang tayo? Indifferent lang tayo. Pag indifferent, wala lang akong wala akong pakels. Wala akong pakialam sa nararanasan nila. Dahil may pinagdadaan. Hindi ho. Ang tunay na member ng bawat isa, nagkakaroon tayo ng pagdadamayan. Kung yung kapatid ay may pinagdadaanan, nararamdaman natin. Pero, sa kabilang banda, kung ang kapatid naman natin ay may achievement, pumasa ng bar exam, pumasa sa board exam, nagkaroon ng bagong sasakyan, we rejoice as a church. Hindi tayo nag-iinggitan. Bakit sila meron, ako wala? Kung tayo po'y totoong kabahagi ng iglesia, sa kahirapan tayo nagdadamayan. At sa tagumpay, tayo po'y nagdidiwang. Hindi yung wala tayong pakialam. The members may have the same mutual care for one another. In what way? May nalaman ba kayong kapatid na may sakit? Anong ginawa natin? Okay, papag-pray ko na lang siya. Hindi man lang tayo nagbigay ng care, kamusta ka na? O we made our way, napuntahan, dala ng lugaw, dala ng sopas, dala ng gamot. If we really care for our brethren and brothers and sisters, we will do our part. We will care for them. Kaya nga huwag kayong magalit kung kinakamusta kayo. Huwag ko kayong magalit kung wala ka ng Sunday, na-miss ka namin. Mag-rejoice po tayo because those people care for you. Kaya po, ayun po ang kailangan natin mangyari. If those people are caring for you,
you must also care for others. Wag ho nating sarilinin at wag tayo maging walang pakialam. Pangatlo, that we may suffer and rejoice together, for we are all individual members of one body. Kung tayo po'y member at kabahagi ng iisang katawan, kagaya ng sinasabi ko, kung tayo ay namatayan sa iglesia, lahat po tayo ay nalulungkot. Kung tayo po ay meron tayong kapatid na nag-failed sa anumang examination, tayo nalulungkot. Pero meron tayong kapatid na may bagong bahay, may bagong sasakyan, na-promote sa trabaho. Dapat we rejoice with them. We congratulate each other. Not to flatter them, but to rejoice as a brothers and sister in Christ. Huwag tanggalin na po natin yung attitude na ito po ipanalangin natin na pag merong pangailangan, magkaroon tayo ng unang pasanin para sa pangailangan. At kung merong katagumpayan, tayo naman yung unang mag-rejoice para doon. Na wag nating isipin, buti pa sila, kawawa kami. Wala hong ganon. Kasi kung tayo po'y kabahagi ng isang katawan, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Pero ang ginhawa ng buong katawan ay ginhawa ng buong katawan. Tayo po'y magdamayan bilang mga na kay Kristo. Hindi ko na po tinuloy ng verse 27 ay ng 28 to 31 dahil ibang usapin na po yan. Pag-uusapan natin ng individual na gifts. Pero dito po, shared sentience, suffering and rejoicing. If one member suffer, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Nawa po ito yung ating maging bilang iglesia, na tayo po'y kabilang sa isang katawan na maraming parte, na tayo po ay kapag meron pong nagkakasala sa atin, o meron kailangan tayo i-correct, wag ho tayo unang bumato ng putik. Tayo unang umunawa. Pero kung meron naman tayong kapatid na gumagawa ng tama at makatwirang bagay, tayo po ang unang tumapik at mag-congratulate. Iyan po ang parte ng bawat isa sa atin. Tayo po'y kabahagi ng isa iglesia, hindi para magsilipan, magpaligsahan, hindi po. Tayo isang parte ng iglesia para sa kapurihan ho ng Diyos. Ang lahat po ng tunay and all true believer parts of the body of Christ, each with unique parts, importance, and purpose. However, ito na po, the challenge for us is whether you are already in Christ. Kayo ba ay na kay Kristo na? Ang tanong ngayon, pinag-aaral natin yung bahagi ng katawan, parte ng katawan at ng ating dapat gawin. Ang tanong, ikaw ba ay na kay Kristo na? Kung ikaw ay wala pa at wala ka pa sa posisyon na ikaw ay ligtas at anak ng Diyos, maaari kang lumapit sa Panginoon. Maaari kang magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya kay Jesus para ikaw ay maging kabahagi ng kanyang katawan. Tayo ba ngayon ay part ng kanyang katawan? Tayo ba ay member na ng iglesia? Hindi ko sinasabing magpa-member po kayo. Ang sinasabi ko lang, tayo po ba ay nakikibahagi sa buhay ng iglesia o wala tayong pakialam? Yan po yung tanungin natin sa ating mga sarili. At how do we involve our lives in the body of Christ in our local church? Paano natin ini-involve yung ating buhay, yung ating lakas, yung ating panahon, yung ating resources sa buhay ng lokal na iglesia? O tayo pa rin ba yung nagsasabing, may pera naman ng church, hayaan mo na ang mga leader? Hindi po. Hindi po nakukuha sa posisyon o sa kalagayan natin sa status ng ating buhay para tayo mag-involve. Kahit wala ho tayo, pwede tayo makibahagi sa buhay ng iglesia. Kaya nga, walang status sa atin, walang status ko. Ang unique po sa iglesia ng Diyos, sinasabi nga kanina, there's no Jew nor Greek. Walang discrimination.
Walang mayaman, walang mahirap, walang magaling, walang maganda, walang mayaman. Wala po. Tayo pong lahat ay kabahagi ng iisang katawan. At ang bawat kabahagi ng katawan ay kapatid natin sa Panginoon. Bilang pagkatapos po, we need each other for the life of the body with the ultimate goal of glorifying our God sa ating buhay. Life for the glory of God. Diversity of parts, marami po tayong pagkakaiba-iba ng kaloob. Merong mga visible, may mga invisible. Pero lahat po tayo ay kasama sa pakikiisa sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay nagkakaroon ng pagdadamayan kapag may nasasaktan. At tayo nakikipagdiwang sa mga taong nagtatagumpay. At tayo pong lahat ay may lugar sa katawan ni Jesus. Huwag natin isipin, ay, nandun naman na si kapatid. Hindi po. Kung nandun na si kapatid, pwede ka pa rin sumama at tulungan siya. At yan po ay para sa kaisahan ng katawan ni Jesus at para sa kapurihan ng ating Panginoon. At sa panghuli po, bilang hamon sa ating lahat, hindi ko po kayo ine-expect o hindi ko kayo pinipilit na kayo makibahagi. Ang sinasabi ko lang, alamin po natin ang ating bahagi. At hayaan po natin ng Santong Espiritu ang siyang kumilos sa atin. At alamin natin ang ating bahagi sa buhay ng ating iglesia. Na makita natin sa inaharap na ang ating iglesia ay may ultimate na goal. Ito ay para bigyan natin ng mataas na papuri ang ating Diyos sa ating mga kaloob. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos banal at mahabagin, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon. Humihingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Na minsan, alam na namin yung aming posisyon, alam namin yung aming kakayanan, pero wala kaming pakialam sa iglesia. Patawad po, O Diyos. Minsan naman, kami nagmamalaki na kung wala kami dyan, ay hindi tutuloy ang iglesia. Patawad po. At salamat din, O Diyos, sa pag-a-affirm mo doon sa aming mga kapatid na gumagawa ng mga maliliit na bagay, mga simpleng bagay para sa amin, mga tagong bagay para sa iyong paglilingkod, na sila pala ang mas may mataas na importance sa iyo. Hindi ito nakukuha sa laki o sa bongga o sa amin pong pagharap, kundi ito'y nakikita kung paano kami nakikibahagi sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga, O Diyos, tulungan mo kami, suriin mo kami, at gabayan mo kami kung paano kami magiging tapat na kabahagi ng iyong iglesia. Na kung kami ay may mga kapatid na nalulungkot, nasusugatan, nagdadalamhati, kami po ay umiyak para sa kanila. Kami po ay makidalamhati para sa kanila. At kung meron kami mga kapatid na nagdidiwang, may mga achievement, kami ay makipagdiwang sa kanila. At huwag namin paghariin ang inggit sa aming mga buhay. Dahil kami kabahagi ng iyong iisang katawan. At dalangin namin, O Diyos, na tulungan mo kami at patnubayan mo kaming patuloy na kaming lahat ay gagawa at kikilos sa iyong katawan na meron kaming isang layunin, kundi bigyan ka ng mataas na kapurihan sa lahat naming gagawin. Sa iyo po nawa, O Diyos, ang kapurihan, kalawalhatian, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. One body with many members. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Let us pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all,
Amen.